Nako, heto na. Good news. Ngayon lang mga senador nag-motion na. Marcoleta, Lacson, pumayag na. Aba, yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan to mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Nako po, ito po ang kumakalat na bulong-bulungan. Sabi po dito sa post na ito, lumalakas na bulungan ay Amy Marcos tatakbo sa 2028 kung ma-impeach si VP Sara. Aba, ang tanong, sang-ayon ba kayo? Sang-ayon ba kayo mga kababayan na si Senator Amy Marcos ang tumakbong presidente pagdating ng 2028 kung sakasakali lang naman na ma-impeach Vice President Sara Duterte? Ito po ang naging opinyon, reaksyon, komento po ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Romano Sorino, ako'y solid Marcos pero pag si Amy ay alam na tablado na amin yan. Ako po. Nako, hindi panaginip yan kung di bangungot. Sabi po ni Noli. Sabi naman po ni Emmanuel Balgos. Ayan. Ewan lang kung ma-solid niya ang North. Ayan na. Go on. Test the tide. Sabi po ni Jose. Norte baka Norte Korea. Ayan ha. Ano ba sabi dito? Sabi po kasi dito, umuugong ang usap-usapan balak umano ni Senator Amy Marcos na tumakbo bilang presidente sa 2028 kung ma-impeach si VP Sara Duterte. Ayon sa ilang political circles, kabilang siya sa mga pinagpipilian kasama sa Senator Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Congressman Pulong Duterte. Pero sa grupo tila nangunguna si Amy dahil posibleng makuha niya hindi lang ang boto ng DDS kundi pati Solid North. Tanong ngayon, paghahanda na ba ito sa power shift o test run para lang sa 2028? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Sabi po dito ni Divino de Leon, tumakbo siya hanggang gusto niya, huwag siyang hihinto. Aba? Masamang kapatid yan kaya walang panalo yan. Aba? Sorry, I will not vote for Amy. Lacson. Di ka pala Marcos. Aba? Puro kaplastik ang mangyayari sa Pilipinas. Si Bongo ang tatakbo, malakas kasi yung recall ng Malasakit Center. Nako. Sabi po yan ni Michelle. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan sa plano? Or mga sa bulong-bulungan na ito na si Senator Amy Marcos ang tatakbo sa 2028 kung sakasakali pong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Just comment down below mga karibin natin at eto, bago po natin i-play yung video, pasdahan muna natin to. Eto po, yung attorney, na si Attorney Michael Pua, Chief of Staff at Undersecretary noong ni Under Vice President Sara Duterte in 2022 to 2023. Ay sinubpi na po ng House Committee on Justice mga kababayan. Ito po ang rason kung bakit nila pinasubpi na. Okay? Sabi po dito sa Billionaire News Channel, subpoena versus issued for Attorney Michael Pua amid VP Duterte Fund prove. Voting 34-3. The House Committee on Justice approved a subpoena for Attorney Michael Pua who served as Chief of Staff and Undersecretary during the Vice President Sara Duterte tenure as Education Secretary in 2022 to 2023. The subpoena 6 documents and information related to the handling of confidential and intelligence fund under the Department of Education.
Hindi ba dapat mga kababayan, di ba? Hindi ba dapat mas dapat yung isubpina kung di ba yung Commission on Audit kasi sila po ang mas nakakaalam diyan eh. Di ba? Sila po ang may mga dokumento ngayon na magpapatunay na wala talagang kasalanan si BP Sara. Bakit hindi niyo ipatawag yung COA? Di ba? Kung mga dokumento pala at impormasyon patungkol po sa Confidential and Intelligence Fund. O, di ba? Mga kababayan, pinaglololoko po tayo dito. Okay? Gaya nga po ng palagi nating sinasabi, wala naman talaga silang ebidensya. Kaya, isusubpina nila si Attorney Michael Pua para kumuha ng mga dokumento, impormasyon na gagawin nilang ebidensya para idiin si BP Sara. Ikita nyo na yan? Diba? Talagang wala kayong... No, ito pong hearing na ito, no? Ito pong hearing is nagiging source po ito, nagiging ano po ito nagiging parang ito na yung venue nila para mag-gather ng mga ebidensya di umano. Evidence gathering po ang ginagawa nila. Fishing expedition, no? Nangangalap po sila ng mga ebidensya dito po sa hearing tapos gagamitin nila. Kukunin nila dito sa kay BP Sara, dito kay Attorney Pua, tapos gagamitin sa kanila. Diba? Parang may nilalamag yata kayong batas. Diba? Yun yung sa sa mga hearing, diba? Sa mga self-incrimination. Sinasabi nila palagi yan. Pero dito, no, walang self-incrimination. As long as gusto nila. Gagawin nila yan, mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po ni Rain, is it written under the rules of impeachment proceedings that they can issue subpoena to certain people? Di ba in aid of legislation lang power ng HOR to issue subpoena? Kung wala, ano to, martial law? Parang ganun na nga. Welcome to the House Justice Committee. Ayan. Yes, he has also, sabi po dito ni Irene, yes, he has to answer for the certification of the certification he asked the EFP and other relevant question regarding the OBP funds. Ayan, mga kababayan. Pero di ba, what is the reason pa? Kung ipapatawag ninyo, si Attorney Pua, si BP Sara dito, inaudit na to ng COA eh. At sinasabi ng COA, wala namang anomalya. Bakit hindi nalang COA ang inyong ipatawag para mas klaro? Diba? Mas klaro po pag COA po ang magsalita. Diba? Sabi po dito ni Edwin, when the defender is being considered as adverse witness or co-perpetrator, kaya hindi pwede because of conflict of interest. Aba? Sana kung sumabay ang mga congressman dyan, meron sila nakaabang na parusa. Halata namang pansariling interest na lang nila yan. Correct. Sabi po ni Vicente, alleged suspect as attorney of the accused. Aba? Ayun nga eh. Sufficient naman kaya, sabi dito ni Julio, sufficient naman kaya proceed sa impeachment. Hindi naman kayo ang magdi-decide na totally ma-impeach ang BP, kundi ang Senate. Idiretso nyo na sa Senate para wala na kayong problema. Ayan na. Pwede rin, di ba? Ganun rin naman yun eh. Pinatatagal nyo pa dyan. Papunta rin naman to sa sa Senado. Bakit hindi nyo tapusin na ngayon dyan para wala na kayong mga publicity? Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito po, simulan po natin dito Merong pangako itong si Lacson at alam natin ito'y ikakabuti ng taong bayan. Kaya pag ito, nangyari to, naku, makalakson na ako. Hindi ako kain suka. Pero kasi, kung matutuloy, maganda to. Pag-usapan po natin. Binulungan ako ni Senator Lacson. Ano? Yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay, hindi ko na po alam yun. Hindi po kung yes.
Bitin na naman po, Mr. President. So ito po mga kababayan, yung pag-iimbestiga sana dito sa 18 ex-soldiers, no mga kababayan. So pumayag na daw si Senator Ping Lacson. Ayaw ko pong mabitin ng taong bayan, sir. Ayoko mabitin ng tao. Siyempre, ayoko yung nabibitin ako. Kayo ba? Ha? Meron bang may gusto sa inyong mabitin? Lalo na yung mga kalalakihan, ayaw nabibitin yan. Di ba? Hindi sa pagkain, di ba? Bitin na ang taong bayan. Saan? Kasi nangako ito si Pinky Lacson, iimbestigahan na yung 18 Marines. 18 ex-Marines. Ang tanong, kailan? Yun ang tanong ni Marcoleta, kailan? President. Kaya gusto ko pong malaman, kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan? Sir President, Yes, Senator Lacson. isa lang po pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Ayun. Kasi, di ba, meron na silang investigasyon patungkol sa ghost projects. Walang gustong pumirma. Okay? Sweetik din to si Lacson di ba? Iimbitahan niya, itutuloy yung Blue Ribbon investigation patungkol sa ghost projects. Madadamay itong mga Marines. Bakit? Ang problema nga dyan, bakit si pag pinirmahan ba yan ni Senator Marcoleta, lulusot na yan? Sa palagay ko, hindi rin no? Kahit pirmahan niya ni Senator Marcoleta, yung ibang mga senador, ayaw rin pumirma Maging yung mga kakampi nila, ayaw rin pumirma mga kababayan. So, niloloko lang, lokohan lang mga kababayan. Pero pirmahan muna. Ang problema, pag pinirmahan yan, it is as if tapos na yung investigasyon. Di ba? Sweetik din. Ano man tawag magandang word bukod sa sweetik? Mandarambo? Hindi. Tuso. Ayan, tuso din di ba? Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. Di ba? Kaya ang tanong, seryoso ka ba? Parang tanga lang. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes. Partial, and then you can move forward to the next one. That is correct, Mr. President. Paano? Titingnan nyo Obserbahan nyo po si Tito Soto, pambihira. Ina-assisan niya na si Lacson. Okay? Parang, kumbaga sa boyfriend, pinagluluto si Lacson, kakainin na lang. Eto, Pinky Lacson, kainin mo ko. Kainin mo ang pinagluto ko sa'yo, ganon. Isubo mo yung niluto ko para sa'yo, Lacson, parang ganon. Ano ko po Yes, but again, para sa report, Mr. President, ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President. Kita nyo? So, umuuna may pangako na ibinulong na kay Subiri. Ang problema, may kondisyon. Pipirma. Gusto nang tapusin. Yung dating wala. Huwag po tayo magpakaligoy-ligoy. Gustong tapusin ni Lacson. Huwag na tayong, alam mo, mahahati tayo dito Marami pong nagsasabi, tinalo ni Lacson sa debate si Marcoleta. Marami namang nagsasabi na si Marcoleta talagang dinurog si Lacson. No, maraming ganun Depende kung nasa ang side ka. Meron siyempre, na kahit kitang-kita ako, sa aking tingin lang talagang durog na durog si Lacson dito. Pero siyempre, hindi aaminin yan nung makabongbong. Dahil siyempre, may panic sila dito. Alam nila na pinoprotektahan ni Lacson si Bongbong Marcos. Kaya nga doon pa lang alam na natin anong side meron itong si Lacson tsaka si Tito Soto. Diba? Doon pa lang, kitang-kita na po natin. Pero, bukod doon sa usaping sino ang nanalo sa debate na yan, si Lacson o si Marcoleta, dapat ang usapin, may nangyari ba doon sa investigasyon? Anong sabi ni Bongbong Marcos? Maraming makukulong. Lintik na yung mga pinupuntahan ng ebidensya ngayon laya. Sino lang ang nakulong? Si Bong Revilla, na wala namang kinalaman sa flood control projects, wala namang kinalaman sa ghost projects. Ginawang sacrificial lamb si Bong Revilla. Hindi yan ang gusto ng taong bayang makulong. Sa madaling salita, meron na bang malinis o tagumpay na solusyon na nangyari? Wala Tapos gusto nyong pirmahan para tapos na yung investigasyon na yon. Move forward tayo, bagong investigasyon. Ano kayo, hilo? Wala tinatingayan. Tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out
that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning, and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. Kita nyo na. Okay? Sinong nakapanood ng vlog ko kagabi? O kahapon? Diniscuss ko yan. Di ba nagdemanda si De Lima? Alam naman natin yung demanda ni De Lima, hilaw na hilaw. At matagal pa. Wala namang nasusolusyonan na mabilisan sa libel, it will take years. Pero anong sinabi ko sa inyo? Itong demanda ni De Lima ay para lang mahinto. So, yan nga ang problema dito, mga kaubayan. Itong ex-soldiers, mga karbi natin, demanda pa lang ha. Bawal na silang umattend or umattend po sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Pero ito pong si Madriaga, nakakulong na, convicted na mga kababayan. Ha? Bakit ginawa nilang testigo? Doon po sa sa impeachment ni BP Sara. 'Di ba? Napakalaki pong katarantaduhan 'yan. 'Di ba? Itong mga wala namang kasanan, inakusahan lang ni De Lima, hindi na pwedeng tumistigo. Pero si Madriaga, dahil ginagamit nila De Lima, pwedeng umattend. Napaka makapangyarihan nyo naman. Congress, napaka makapangyarihan nyo naman. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito? Just comment down below mga karbi natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share na rin po ang video ito. Maraming salamat po.